Salamat. Eden Santos, Net 25. Yuse, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang, na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po Yusek. Thank you. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto.